ate natin ang binibini. Nandiyan siya sa kabila. Hindi natulog sa La Concordia. Alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin nun, di ba? Hindi na tinatawag yoong paraluman. Lipas na sa moda ang kudyapang hirang. Walang hinihingi sa utosang paslit, kundi isang tasa ng kapeng mainit. Gato! Masyado yatang napasobrang aming katuwaan, senyorita. Ano naman ang ikinatuwa mo at hindi mo napansin ang panganib? Balitaan namin nangyari sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kuya. Anak, ikaw na nga ba yan? Kuya, tapatin mo nga ako. Ano na ba talaga nangyayari kay inay? Lumalabo na ba talaga yung paningin niya? Ayaw niyang aminin na hindi naman siya makakita. Ayaw niya ipalata, lalo na sa'yo. Nabubulag na siya. Hindi kayang pagalingin ng mga doktor dito si inay. Ako mismo magpapagaling sa kanya. Alam naman nating lahat na galit ka sa mga Kastila at ayaw mo sa pamahalaan dahil sa ginawa sa iyong pamilya. Walang lihim na itatago sa amin, Senyor Rizal. O baka mas magandang Senyor Mercado. Ang tunay mong pangalan ay Jose Protasio Mercado, hindi ba? Pasukin niyo kami. Kailangan namin makausap ang Gobernador General. Hindi kayo pwede dito. Madaling panahon lang. Kailangan lang namin makausap. Oo nga! Malis na kayo! Kung ayaw niyong madagdagan niyang pasa sa mukha niyo! Isampay mo nga mga ito diyan, ha? Ito pa. O mauna na ako. Dadanta ako sa simbahan para magbayad ng renta kay Padre Rufino. Huwag mong kalimutan na itala sa yung kwaderno, mahal ko. Baka malito tayo sa halagang naibabayad natin. Ang dapat ay nangihingi ka ng resibo kada bayad mo. Walang buwan na hindi ko pinilit humingi ng resibo. Liway, pakibilang mo nga ito. Anong magiging katibayan natin na nagbayad ka? Magtitiwala na lang ba tayo sa kanila? Yan din ang problema nila, Prospero. At ng ibang magsasaka natin. Ano pa bang magagawa natin, mahal ko? Tayo na lang mismo ang magtala. Sige na, mauna na ako. Palibhasa, ang tingin nila sa atin ay mga mangmang. Walang edukasyon katulad ng mga antas nila. Ginagawa tayong mga inutil. Walang iya talaga yung mga gwardiya sibil na yan. Paano kung yayayain si Leonor mamasyado yung ganito ang aking itsura? Itay? Senyor Rizal? Senyorita Rivera. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Parang palagi na lang kita ginugulat. Huwag mong isipin yan, senyora. Sadyang magugulatin lang talaga ako. Hindi kaya sadyang nakagigitla lang yung kagandahan. Senyor Rizal, hindi ka pala mahihiyain tulad ng inakala ko dati. Leonor! Iwan mo na lamang kay Chenggoy at nasa munisipyo daw ang iyong ama. Ay, sadya ata tayong pinagtagpo ng tadhana, Senyor Rizal. Kung gayon, mukhang sinasadya din ang pagkakataon at tadhana na tayo mamasyal. Iniimbitahan mo kami, Senyor? Pumapayag ba kayo?
problema ba, senyorita? Wala. Nanginitago lang ako. Ngayon ako napadaan dito para mamasyal. Kasama ko kasi si Inay, palagi kami nagmamadali. Ngayon ko lang napansin ang ganda ng look. Kakaiba ka nga talaga, senyorita Rivera. Maaari mo na akong tawagin, Lenor. Amanos na tayo. Napatawa na kita at napatawa mo na rin ako, di ba? Pero hindi ako katulad ng iba mong manliligaw, ah. Wala akong ibang maniligaw. Kung meron man, hindi sila singgaling mo sa wika at sa pagguhit. Huwag mo lang ulit subukang kumanta. Masasunod, senyorita. Ay! Senyorita! Tawad. Kumusta naman ang iyong pasa? Masakit pa ba? Hindi na. Medyo pagaling na siya. Patingin nga. Ah! Medyo maapdi pa pala. Paingin ng paumanhin. Ay, hindi. Wala to. Huwag kang humingi ng abiso, Leno. Yung mga gwardiya sibil nga dapat ang humingi ng tawad sa akin, eh. Pero sila pa yung nagtaboy sa akin. Bago ko pa maisuplong ang ginawa nilang kalapastanganan sa gobernador. Kung ako nang nakapag-aral at nakakariwasa sa buhay ay hindi makamit ang katarungan, paano na lang yung maliliit nating kababayan? Sakdulan ng pag-iikpit nila. Kamusta naman ang pamilya mo? Ayun. Nag-alala sila gaya ng inaasahan. Pero wala tong sugat nito. Gagaling to. Hindi na siguro gagaling ang aking ina. Bakit? Ano nangyari kay Tia Lolay? Malala na ang kondisyon ng kanyang mata. Tagal ko na itong napapansin, eh. Kaya lang itong huli kong pagbisita sa amin, eh, doon ko napagtanto na nabubulag na siya. Gusto ko siyang pagalingin. Dahil hindi yun kaya ng mga espesyalista dito sa Pilipinas. Kaya nga, lumipat ako sa kursong medisina, eh. Para magamot ko siya, para mapagaling ko siya. Pero mukhang matagal na panahon pa ang gugugulid ko bago maging dalubhasa. Naniniwala ako nagagawa mo yung Tete. Ano ba naman ang ilang taon? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ipagdadasal ko ang Tia Lolay. At ipagdadasal ko rin ang tagumpay mo sa pag-aaral mo. Kahit yun man lang ang naitulong ko. Maraming salamat, Leonor. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang naidudulot mo sa akin sa pakikinig mo. Magaan ang daladala ko sa aking dibdib dahil sa'yo. Maraming salamat sa iyong pag-aalala.
Pasiano! Tamang-tama pagdating mo. Kanina ka pa namin pinag-usapan ng tiyo, Antonio mo. Maligayang pagkabalik, senyor. Pinag-uusapan niyo ako? Tungkol saan? Tungkol sa pag-aaral mo sa Europa. Bakit Pasiano? Ang buong kala namin ay mag-aaral ka sa ibang bansa. Pasiano, napapanahon na. Hinog ka na para sa mga suliranin ng ating bayan. Kailangan ng ating bansa ng mga taong may mataas na antas ng edukasyon para maisulong ang mga reforma ang lubhang kinakailangan natin. Para pumatas tayo sa mga kastilang opisyal na nakapag-aral sa ibang bansa. Wala ka bang sasabihin, Pasiano? Ginoo. Hindi ho ako. Kung hindi ang aking nakakabatang kapatid. Mas matalino siya. Talentado ho siya sa lahat ng larangan. At higit ho sa lahat, bata pa po kami. Mahal niya po ng bayan. Sino? Ang kapatid ko po. Si Pepe. Bueno, kung gayon eh, suportahan namin ang pasya mo, ang pasya ng pamilya mo. Ikakilala ako sa isang universidad sa Espanya. Maaari ko siyang may rekomenda. Kailangan ba ni Pepe ng pasaporte? Opo. Bueno, huwag kang mag-alala. Pwede ko siyang matulungan bago sumakay ng barko. Maraming salamat sa inyo, Paterno. Tio Antonio. Mas makikinabang po ang ating bayan. Si Pepe po ipapadala po natin. Lingid po sa inyong kaalaman. Marami pong karangalan na tanggap ang kapatid ko. Kahit saan pong mag-aral po siya, matataas ng kanyang mga markang nakukuha. Kaya kung sino man may karapat-dapat ay padala sa Europa, walang iba kundi si Pepe po yun. Akala ko hindi ka na darating, senyor. Senyor ng mulit, hindi na Pepe? Dahil lamang sa pinaghintay mo ko. Ipagpatawad mo, ako'y natagalan lang naman dahil pinitas ko pa to para sa'yo. Ngunit wag mo na akong paghihintayin muli. Makakaasa ka. Tayo na? Ano ito? Bakit ganun? Bakit may buhok sa loob? Isang uri ito ng kwintas na nilalagyan ng maliit na bungkos ng buhok. Sino maglalagay ng buhok sa loob ng kwintas? Sabi nila, gawain daw ang magtago ng bungkos ng buhok ng iyong minamahal. Bilang alaala.
Magandang alaala nga kung gayon. Gusto mo ba ulit panoorin ang paglubog ng araw? Malapit lang ang pagtatapos ng pag-aaral mo. Ano mga plano mo? Kailangan ko muna makakuha ng lisensya para makapanggamot. Tsaka gusto ko rin magpatayo ng klinika sa Calamba. Pero Leonard, sa totoo lang, gusto ko talagang makapag-aral pa. Kasi alam kong kulang pa yung mga natututunan ko ngayon. Alam mo, kahapon, nakumbinsi ako nila Placido na sumama sa kanila sa taberna. Tapos, doon ko nakita yung ilan sa mga ilustradong nakapag-aral sa Europa. Napaka-intelektual nilang magsalita at ang tatas nila sa diskursong tungkol sa siyensya, filosofiya, literatura, lahat. Napaka-moderno ng kanilang tindig, pananamit at lalong-lalo na yung pananaw nila sa buhay. Hangang-hanga ka nga. Nais mo bang maging katulad nila? Kahit namang gustuin ko, Leonor, napakalaki ng gastos para makapag-aral ka sa ibang bansa. Mas gustuhin ko pang ilaan lang ng aking pamilya ang pera para sa pagpapagamot kay inay. Tsaka isa pa, malungkot kayong manirahan sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, higit sa lahat, malayo sa'yo. Malungkot nga sigurong manood ng paglubog ng araw naman. Pero hindi natin alam, Pepe. Baka yan talaga ang tadhana mo. Libre lang naman ang mangarap, di ba, Leonor? Ikaw ba? Anong pangarap mo? Ako? Pangarap kong magkaroon ng isang masayang pamilya at mamuhay ng payapa. Yung walang pangabang mamumuhay ako na mag-isa. Alam mo, minsan iniisip ko, ano kayang meron sa kabilang dako ng dagat na to? Mas maganda kaya kaysa rito kung nasan tayo o wala rin pinagkaiba? Ngunit kung ano man ang nasa kabilang dako ng dagat na yun, naririto pa rin ang tahanan natin. Kung malaot man tayo, dito lang tayo babalik. Inay. Leonor, saan ka nang galing? Hindi ba't binili na kita na pagkatapos ng klase, ay didiretso ka dito? Pasensya na po, Inay. Namasyal lang po kami ni Pepe. Anak po siya ni Tia Lolay. Hala, sige, pumuni ka na sa iyong silid. Ay, napakabait na tao ni Pepe. Sana kinilala niyo muna siya. Wag na nga muna natin pag-usapan to, anak. Ang hangad ko lang naman, ay ikabubuti mo. Ang mabuti pa, ituon mo na lang muna ang iyong sarili sa pag-aaral.
Kilala niyo naman ang pamilyang Mercado bilang mabait. Bakit, Carmen? Asan si Leonor? Asan si Leonor? Hindi siya sumasagot sa aking mga sulat. Senyor, pinabibigay po ni Leonor. Ginoong Jose Rizal, minamahal kong kaibigan. Hindi ko sinagot ang mga sulat mo dahil naiinis akong makipagsulatan sa'yo. 2 beses na akong gumawa ng sulat, pero wala namang nagpupunta ng mga araw na ginawa ko yun. Nagdududa akong baka hindi mo sulat yun dahil iba ang pirma. Pero mabuti na nga at ginawa mong ibang pangalan. Dahil baka mahulog ito sa kamay ng iba. Mag-utos ka dito sa iyong lingkod na humahalik ng kamay. Leonor. Senyor, magpapaalam na po ako. Salamat po. Salamat, Carmen. Labis ang aking tuwa nang mabasa ko ang iyong liham. Akala ko ay iyon na ang huli nating pagtatagpo. Kung ganito lamang ang paraan para manatili ang ating ugnayan, tatanggapin ko ito. Hanggang sa dumating ang panahon na matatanggap na tayo ng ating mga pamilya. Taimis, ito ang tatawag ko sa'yo dahil parang pulot ang alaala ng iyong ngiti at tawa. Humahalik sa iyong mga kamay, Jose Rizal. Tainis, natutuwa ako at nagkaroon ako ng pagkakataong marinig muli ang matatamis mong tinig at ang husay mo sa pagtugtog. Hindi na ako muli makakatingin sa isang piano nang hindi kita naaalala. Napakaswerte ko at sa bahay ng iyong ama ko napiling manuluyan. Ikaw ang aking munting kasera. Huwag mong isipin na ang pagtatapos ko ng pag-aaral ay pagtatapos na rin ng ating ugnayan dahil babalik ako ng Kalamba. Ikaw lang ang babaeng aking mamahalin. Mag-utos ka ng iyong gusto dito sa tunay mong lingkod na humahalik ng kamay mo. Kuya! May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Walang pwedeng makaalam nito. Hindi mo pwedeng sabihin kay inay at kay tay. Ngayong malapit ka na magtapos dito sa Santo Tomas. Mananatili ka lang sandali sa Kalamba. At pagkatapos ay babalik ka dito sa Maynila para sa biyahe mo. Biyahe papunta saan, kuya? Pupunta ka sa Europa para mag-aral.
Mag-iingat ka sa Maynila, ha? Lagi ka magdadasal. Mahal na mahal ka namin, anak. Magkubli ka muna sa pangalang Jose Mercado. Habang nasa Europa ka, ituring mo kong iyong mata dito sa Maynila. Susulatan kita tungkol sa binibini. Tignan mo nga naman, oo. Kapag sineswerte ang isang tao, isang taga-Kalamba, nakakarating dito sa Madrid. Senyor Rizal, maligayang pagdating dito sa Madrid. Sa papel na isinulat, aking mga saloob na pinubuhat habang lumulusong sa kumunoy at maiahon na bayan nag-arang sa apoy.